Merong pinapakitang nagsasalita ng meron. Akong weird na panaginip bago ang quarterly finals at merong lalaki sa panaginip at ang kanyang buhay ay napakagulo na ang kanyang naging achievement lang ay matanggap sa local medical school pero pag kay Atapas noon puro kabiguan na. At pumunta na ang eksena sa ating bida na si Kim Jun-hyun. Dito sinasabi na siya ang laging konterya ng mga bully sa school. Pagka-graduate naman sa medical school pinili niya maging surgeon kahit marami ang inaayawan ito pero sa kabila nun nagsumikap siya na mag-aral para maging surgeon dahil na-realize niya na unting kakulangan at kapabayaan lang ay maaari nang mamatay ang pasyente sa isang kisap mata at dahil sa pagsusumikap niya nagawa niyang makapasok sa pinakasikat na Dahil Hospital at sa kabila ng husay niya dahil sa kompetisyon napatalsik pa rin siya. At ang hospital naman na pinapatakbo niya gamit ang utang ay nagsara. Ang kanyang asawa na nakilala niya sa blind date ay nag-divorce sila. Gustuhin niya man ibuhos na lang sa kanyang ina ang lahat ng pagmamahal ngunit nagbabanta naman na maging palaboy na lang siya. Ang kanyang sarili din ay na-diagnose ng terminal cancer lahat ay tila salungat sa kanya. Grabe ang tindi naman ng buhay na meron ng ating bida. Tumalo naman ang eksena sa ating bida at may dumating na 3 lalaki at sinasabing Dr. Kim kailan mo babayaran mo ang utang mo? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa pera? Sagot naman ito ng, sinabi ko naman sa'yo na babayaran kita gagawan ko ito ng paraan. Sumagot naman ang lalaki, solusyonan. Nakakatawa narinig ko na mamatay ka na. Nagulat naman si Kim. At patuloy naman ang lalaki sa pagsisalita. Ang mamatay ay masaya dahil di mo nababayaran ang utang mo pero ang iyong ina ay may utang pa rin na 200 million won dahil sa warranty. Nagmakaawa naman dito si Kim, pakiusap huwag niyo galawin ang aking ina parang awa niyo na. Sa isip naman ni Kim. Ang tatay ko ay namatay nung high school pa lang ako at ang aking ina naman ay naghihirap naman dahil sa akin. Nagsalita naman dito ang lalaki at sabing may isa pang paraan. Tanong naman dito si Kim ng ano? Sagot naman ang lalaki. Dapat alam mo ito dahil doktor ka ano ang nasa katawan mo? Dito may atay, dito may puso, dito may bato. Sagot naman si Kim na wag mo sabihin. Sagot naman ang lalaki. Ang atay ay 40 million won, ang kidney 20 million at ang puso 40 million at ang mata 30 million. Ano sa tingin mo? Dahil sa mamatay ka na rin naman di ba mas mainam na makabayad ka na ng utang di ka pa ba makapagdesisyon? Okay lang, pero dapat magdesisyon ka na agad dahil pag kumalat ang cancer wala ka ng pakinabang. Napaiyak na lang dito si Kim at di lang ito dumating naman ang landlord at sinasabihan si Dr. Kim na kailangan niya nang umalis ng building di ka nakakapabayad ng rente sa 2 buwan masyad. O na kung mabait sa'yo at tuluyan nang ang pinaalis si Dr. Kim. Pinakita naman dito si Kim na tinawagan ng kanyang ina. Nagsalita naman ang kanyang ina. Na Jin-hyun tumawag ako para malaman kung okay ka ba at malamig sa labat dapat magsuot ka lagi ng jacket. Napaiyak na lang dito si Kim at sabing, huwag ka po mag-alala sa akin ina lagi naman po mainit sa hospital. Sagot naman ang ina nito. Mabuti naman at huwag ka masyadong magpasobra sa trabaho at alagaan mo ang iyong sarili. Sagot naman si Kim. Opo ina ikaw din po at andito na po ang pasyente kailangan ko na rin pong ibaba ang tawag. Dito naman pinakita si Kim na nakaupo at sinasabing. Ang lalaking tinawagan ng kanyang ina ay bumili ng soju gamit ang natitirang pera sa kanyang wallet. Patuloy naman ditong umiinom si Kim at iniisip. Ito na siguro ang oras para tapusin ko ang lahat ng bigla na lang may dumating at nagsalita ng ikaw ba yan Dr. Kim? Ikaw yan, di ba? Matagal na rin naalala mo ba ko? Sagot naman dito si Kim, patawad pero nagkakamali ka.
Sagot naman dito ang babae at sabing, "Impossible, ikaw yan, tinulungan mo ko at aking kuya 2 years ago sa emergency room, tinulungan mo kami, naalala mo ba?" Biglang pinakita naman dito ang nakaraan kung saan may babae at lalaki na puno ng saksak, lalo na ang babae, at sinasabing halos lumabas na ang lamang loob niya pero di man lang ito sumigaw at naiilang. Ang mga surgeon sa kanya dahil tila tinitignan niya ang mga tao na parang ito ang may mga sugat. Bumalik naman ang eksena sa dalawa at sabi dito ng babae, "Mukhang may pinagdadaanan ka." Sagot naman dito si Kim, "Di mo alam kung gaano ko kitulunan." Sagot naman dito ang babae at sabing, "Ikaw ay may kakaibang husay dahil nagawa mo kaming iligtas." Sagot naman dito si Kim, "Pangkaraniwan lang ako simula pa nung high school lang ako. Ang grado ko ay mababa palagi at lagi akong nabubuli nung high school ako, lalo na nung namatay ang aking ama." Napaiyak na lang dito si Kim. Sagot naman dito ang babae, "Huwag mo sisihin ang sarili mo, sadyang di lang pumapantay ang swerte mo sa effort mo, sa totoo lang nung binigyan mo kami ng pagkakataon mabuhay ulit magkapatid, lagi ka na naming pinapanood mula sa malay. O at kung di dahil sa iyo mawawalan na kami ng koneksyon mula dito at sa langit at gusto naming lagi bayaran ang aming utang." Sa isip-isip naman ni Dr. Kim, "Pinapanood ako? Mula sa langit? Lasing na ba ko?" Sagot naman ang babae, "Nagmula ako sa langit at bibigyan kita ng ganting pala dahil sa pagtulong sa amin 2 years ago," at naglabas ito ng inumin at sabing, "Doktor, bibigyan kita ng 1 tasa." Sagot naman si Kim, "Ng ano ito?" Sagot naman ang babae, "Alak ito mula sa langit." Dito sinasabi na wala na masyadong pake si Kim, ang gusto niya lang ay uminom ng alak dahil nabitin siya. Ininom na nga ito ni Dr. Kim at sabi naman ng babae, "Doktor, paano kung bibigyan ka ng pagkakataong mabuhay muli sa nakaraan, ano ang gagawin mo?" Sagot naman dito si Kim habang pasara ang mata at sabing, "Kung mabubuhay ako, gusto ko maging successful na asawa at anak, ito ang gusto kong buhay." Biglang pinakita naman ang eksena na biglang nag-iba ang suot ng babae at nawala si Dr. Kim at sabi nito, "Magdadasal ako na matupad ang mga pangarap mo." Pinakita naman dito si Kim na bumata at umiiyak habang sinasabing, "Ang weird ng panaginip ko, parang totoo pero ang mas weird ay ang lalaki. Tingin ko ako yun."